wala na akong tiwala sa'yo. Ano ka talaga? Tuso o tuta? Kailangan mo magbugbugan pa tayo para mapiga kita. Bakit? Pagkatapos makipagkita ni Kelvin kila Maxine at Maki, ay agad niyang pinuntahan si Justine na humingi pa siya ng tawad dahil wala pa siyang balita kay Moises na hindi pa ito kumokontak sa kanila, na agad namang binili ni Justine na balitaan siya nito kung magpaparamdam na siya sa kanila. Sabay giniit niyang hindi siya makapaniwala na magagawa yun ni Moises, pero sisiguraduhin niyang kahit anong palag niya ay siya pa rin ang talo hanggang dulo, na wala namang kamalay-malay si Kelvin na ginagamit lang siya ni Justine. Dahil wala nang ibang mapupuntahan si Moises, ay dumiretso siya kay Aling Nadia, na agad naman niyang pinagtimpla ng kape ang binata, na awang-awa na ito sa itsura niya. Tinanong naman ni Mercedes si Jaime kung sino ang may gawa nun kay Rafael, na sa tingin ba niya ay totoong may kinalaman si Moises, na nakisawsaw naman si Justine na kung involved talaga ang binata ay imposibleng mag-isa lang siyang gumagalaw, na agad namang pinaliwanag ni Jaime na madaming sumubok na gamitin ang kaso ni Moises para tablahin sila, na agad namang sinabi ni Divine na madaming gustong kumaaway sa mga sagrados, at agad silang pinaalalahanan ni Jaime na kailangan nilang maging alerto dahil kung minsan ay kung sino pa yung malapit sa kanila ay siya pa ang maaaring bumaliktad at trumaydor sa kanila. Napaisip naman si Divine dahil hindi man lang tumawag kung sino man ang may hawak sa vice-presidente na pwedeng mag-demand sa kanila, na agad namang sinabi ni Jaime na baka si Rafael talaga ang kailangan nila at hindi ang pera. Sabay sinaad pa niyang baka balak ng kidnapper na ipitin si Rafael para magsalita na gagamitin nila ang kaso ni Moises para palubugin ang mga sagrado, na dumipensa naman si Mercedes na hindi yun gagawin ni Rafael dahil hindi niya hahayaang mapahamak ang pamilya nila, lalo na ang anak niya. Napaupo naman si Mercedes nang mag-text na naman si Diego dahil sa 10 milyon na hinihingi na naman niya kapalit ng pananahimik niya. Habang nagulat naman si Rafael dahil may bumabangon sa kanya habang natutulog pa, na sinaad nilang dadalhin nila ito sa baba, na hiniling pa niyang pakawalan na siya. Nagulat siya nang may isang naka-wheelchair na nakatalikod na may mga kasamang security guards, at mas kinagulat niya nang mapagtanto niyang si Eleazar ang nagpakidnap sa kanya dahil hindi niya yun inaasahan. Sinumbat ni Eleazar na wala na siyang tiwala sa kanya, na pinasundan niya ito sa mga tauhan niya, na nakita nilang pinuntahan niya si Moises, na agad namang nakiusap si Rafael na pakawalan na siya ng tito niya, pero galit na tinanong ng Pangulo kung tuso o tuta si Rafael dahil hino-hostage nila si Moises, na wag niyang sabihing pinoprotektahan niya ang binata. Tinanong ni Rafael kung anong kailangan niya sa kanya dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya pinakidnap ng tito niya. Galit na sinabi ni Eleazar na kailangan pa bang magbugbugan sila para mapigan niya ito, kaya tinanong ni Rafael kung bakit, kaya napagtanto ni Eleazar na walang kaalam-alam si Rafael sa mga nangyayari at si Jaime na naman ang gumagawang mag-isa at hindi niya pinapaalam sa kanila. Dahil dito ay sinaad naman ni Eleazar na mag-uusap na lang sila tungkol sa kanilang mga anak. Sabay tumayo ito at sinuntok niya si Rafael, kaya dumugo ang noo nito, na ito lang ang tanging paraan ni Eleazar para maniwala sila Jaime na totoong nakidnap si Rafael sa panahong pakakawalan na niya ito. Mag-uusap si Eleazar at Rafael tungkol sa kanilang mga anak, lalo't hawak ni Jaime si Danica, at kung papaano sila lihim na gagalaw para tuluyan nilang matulungan si Moises. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.